Sabay-sabay po natin basahin. Sisikapin nating palakihin sa disiplina at aral ng Panginoon ang sinumang inilagay niya sa ating pangangalaga at hahangaring madala sa Panginoon ang ating mga kapamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Let's pray. Our Heavenly and Gracious Father, dalayan po namin na kayo po ang magturo sa amin ng mga katotohanan na galing sa iyong salita. Praying, Father, for conviction na ang gawain ng pag-iebanghelyo at pagdidisipulo ay responsibilidad ng bawat isa sa amin. Praying, Father, that you'll overcome anumang mga excuses, anumang mga dahilan ang binibigay namin for not engaging in this task of leading others to Christ. Praying, Father, that you will grant us motivations na kailangan po namin so that we will be more passionate na ipakilala si Kristo sa ibang tao. At dalayan ko, Panginoon, na you will be glorified in the preaching of your word. Praying for the power of the Holy Spirit to work as we listen to your word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. So sa burol po ni Nanay Josie, siya po yung isa sa pinakamatagal na mga members ng church at isa sa pinakamamahal din na members ng church. And so sa burol niya, maraming nagsasalita at nagpapatotoo, paulit-ulit tungkol sa buhay niya. Na marinig natin yung sinasabi nila, marinig nyo pati dun sa anak niya na nagsasabi, na isa sa iniwang alaala sa atin ni Nanay Josie ay yung commitment to lead others to Christ. Ulitin ko commitment to lead others to Christ. Ito yung nakapaloob dito sa ikalima sa ating church covenant. To lead others to Christ. Ito yung ibig sabihin ng salvation. Ang madala ang ibang tao kay Kristo. Ito yung pinakananais ng puso ni Nanay Josie at palagi niyang idinadalangin sa Diyos. Nakatulad din ng pinakananais ng puso at dalangin ni Apostol Pablo para sa mga kababayan niya. Sabi niya sa Romans chapter 10 verse 1, that they may be saved. And tulad ni Pablo, si Nanay Josie ay, katulad ng sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:22-23, ay nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita. And tulad din ni Apostol Pablo, ang bukang bibig ni Nanay Josie ay palaging si Kristo upang ipakilala siya sa iba, ipakilala siya sa mga hindi pa Kristiyano, at upang maituro tayo ng mga Kristiyano na palaging tumingin kay Kristo. Diba sabi ni Paul sa Colossians 1:28? Him we proclaim. Him we proclaim. Christ we proclaim. Warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. Lagi natin maririnig yan sa mga nakakilala kay Nanay Josie. Pero yung pagnanais na may pakilala si Kristo sa iba, yung hangaring madala ang maraming tao palapit kay Kristo, ay hindi lang ito para kay Nanay Josie, hindi lang ito para kay Apostol Pablo, hindi lamang ito para sa amin ng mga pastor, hindi lamang ito para sa mga sinusuportahan natin ng mga misyonero. Lahat ng mga Kristiyano ay may responsibilidad at kasali sa gawain ng pagdadala ng ibang tao kay Kristo. Christ is the goal. Yun yung blank dun sa point number 1 sa outline po natin, goal. Ano yung pinakalayunin? Bakit tayo nag-evangelize? Bakit tayo nagdi-disciple? Para madala ang mga tao kay Kristo. Si Kristo ang layunin ng mga ginagawa natin na yan. At paano natin madadala yung mga tao kay Kristo? Usually, pinag-uusapan natin yung evangelism and discipleship. Hindi ko alam, maybe some of you, hindi gaanong familiar dun sa term. Pero kapag matagal na kayo sa church, ay familiar na kayo sa evangelism at discipleship.
And commonly, ganito yung definition natin. Pag evangelism, sinashare natin yung gospel sa mga non-Christians. Kapag discipleship, tinutulungan natin yung mga Christians na lumago sila sa kanilang pananampalataya at mas maging katulad ni Kristo. There's really nothing wrong dun sa definition na yun. Yun yung basic definition. Pero, kapag paghihiwalay natin masyado yung evangelism at discipleship, para bang sinasabi natin na yung sharing ng gospel ay para lang sa mga non-Christians. So, kapag matagal na kayo dito sa church, nandun na tayo dun sa conviction that the gospel is not just for non-Christians. Yung gospel ay para din sa mga Christians. So, ibig sabihin, sinong i-evangelize natin? Mga non-Christians and yung church ay i-evangelize natin kasi we are sharing the gospel to one another. And when we talk about discipleship, so we'll try to have a bigger understanding kung ano evangelism and discipleship. When we talk about preaching the gospel, hindi lang ito sa mga unbelievers. Para din ito sa atin, ng mga believers. When we talk about discipleship, hindi lang ito para sa mga believers. Yung discipleship ay nagsisimula kapag i-evangelize natin yung mga non-Christians. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng pagdi-disciple? Tinutulungan mo yung ibang tao na makilala si Kristo. And for the first time, kapag hindi pa sila mga Kristiyano. Pero mas makilala si Kristo kapag sila ay mga Kristiyano na. Tinutulungan mo ibang tao na magtiwala kay Kristo for the first time kung sila hindi pa Kristiyano. At mas magtiwala kay Kristo kapag sila ay mga Christians na. Na sumunod kay Kristo for the first time kung sila hindi pa mga Kristiyano. At mas sumunod, patuloy na sumunod kay Kristo para sa atin na mga na kay Kristo na. So nakita niyo kung bakit mahalaga na we have that kind of understanding ng evangelism at discipleship. So in a sense, evangelism ay nakapaloob sa discipleship. Hindi tayo pwedeng mag-disciple nang walang evangelism. Hindi tayo pwedeng mag-disciple nang we are not preaching the gospel. So hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin madadala yung mga tao kay Kristo. Hindi natin matutulungan yung ibang tao na mas maging malapit kay Kristo kung wala yung gospel o yung mabuting balita ni Kristo. Ito yung argument ni Paul sa Romans 10. Sabi niya sa verse 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral sa kanila? And sabi sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, paano ang isang tao na wala pa kay Kristo ay magkakaroon ng pananampalataya? Mangyayari yon kapag narinig niya yung gospel na pinipreach natin sa kanya at binuksan ng Diyos yung kanyang mata para makita niya yung sinasabi ni Paul sa binasa natin kanina sa scripture sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, yung liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Naging Kristiyano tayo kasi narinig natin yung gospel na ipinangaral sa atin. Kasi binuksan ng Diyos yung mata natin para makita natin kung sino si Kristo. At paano tayo ngayon lalago sa buhay Kristiyano? Paano tayo mas magmamature at mas magiging katulad ni Kristo? Do we move away from the gospel? No. Kasama din yung sa binasa natin kanina sa 2 Corinthians 3:18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. So we become more like Jesus. We become like Jesus more and more as we look to Jesus, as we behold Jesus, as we listen to the gospel more and more. So, kailangan nating marinig palagi ang tungkol kay Kristo at yung kanyang ginawa sa atin. Hindi tayo magtataka kung bakit yun ang bukang bibig din ni Nanay Josie and everyone na passionate for the gospel. So, yung kaakibat na question doon, sino ngayon yung may responsibility to speak the gospel sa mga non-Christians at sa mga Christians? Sino? Ito pong katabi ko. Si Pastor. No.
Tayong lahat. Yung Great Commission ay binigay hindi lang sa mga apostol, kundi sa lahat ng mga disciples ni Kristo. Disciple ka ba ng Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes. If you are a disciple of Christ, ano sabi niya sa atin? Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all nations. So yung pangangaral tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lang ito trabaho ng mga apostol na nauna sa atin. Hindi lang trabaho ito ng mga pastor o ng mga misyonero. Napakalaki ng gawain. Kung isasalalay natin ito sa mga pastor lang na full-time sa ministry, the job cannot be done. Ito ay para sa lahat ng nakakakita, nakakakilala at sumasampalataya kay Kristo. Kilala mo ba si Kristo? Do you know Christ? So we have a responsibility na ipakilala si Kristo sa iba. Sabi niya sa mga disciples niya, you will be my witnesses. So para sa lahat. So para sa mga parents, ganito yung goal natin para sa mga anak natin. Baka lang nakakalimutan natin. Ang layunin natin, ang layunin ng Diyos para sa mga anak natin ay hindi lang para pakainin sila, makapag-aral sila, makapagtapos sila ng pag-aaral, at maihanda sila para balang araw kapag mag-aasawa na sila ay kaya na nila na bumuo ng sarili nilang pamilya. That's not our goal for our children. Ang goal natin for our children ay madala rin sila kay Kristo. Ito yung utos sa mga magulang, especially sa mga tatay na mga spiritual leaders sa family. Ephesians chapter 6 verse 4. Palakihin ninyo ang mga anak ninyo ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sino ang merong primary responsibility na ang anak ninyo ay madala palapit kay Kristo? Mga tatay at mga nanay. At paano mangyayari yon kung hindi mo ituturo sa kanila ang mga salita ni Kristo? At sabihin natin, we love the Lord with all our heart. We confess na mayroon lamang iisang Diyos. Hindi sapat na tayo lang yung nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ano sabi sa Deuteronomy 6:7 para sa mga magulang ng mga Israelita? Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So yung pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng ikulong dito lang sa mga gatherings natin sa church. Yung Bible study ay kailangan natin gawin sa bahay natin, sa pamilya natin. And so mahalaga rin, hindi lang kung ano yung tinuturo natin. Mahalaga din kung ano yung hindi lang lumalabas sa bibig natin na gospel. Mahalaga rin yung nakikita, yung ugali natin na nagpapakita na totoo nga yung pinaniniwalaan natin. Iba sa inyo ay meron kayong mga asawa na non-Christian or mga anak na hanggang ngayon na hindi pa Kristiyano. Napakahalaga na hindi lang alam natin yung gospel na pinipreach sa kanila. Napakahalaga na yung buhay natin, yung ugali natin ay consistent doon sa mabuting balita ni Kristo. 1 Peter chapter 3 verses 1-2. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may kayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Hindi ibig sabihin na hindi na kayo magsasalita sa loob ng bahay about the gospel. Yes, we speak the gospel. Pero we need to be careful na nagsasalita nga tayo ng magandang balita, pero masamang asal naman yung pinapakita natin sa kanila. So, how can yung mga kasama natin sa bahay, how can we make the gospel believable para sa kanila? So, sa labas naman ng bahay, paano tayo dapat mabuhay para madala yung mga kaibigan at kamag-anak natin kay Kristo? Colossians chapter 4, verses 5-6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ang sabi ni Paul,
samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Yes, may mga full-time tayo na pastors, may mga workers tayo na sinusuportahan. Pero maraming tao ang hindi natin maaabot ng magandang balita kay Kristo kung ipapaubaya lang natin sa mga nasa full-time ministry. How can we share the gospel sa mga kasama ninyo sa bahay? How can we share the gospel sa mga kasama ninyo sa mga kaklase ninyo sa eskwelahan? How can we share the gospel sa mga kasama ninyo sa trabaho? Kayo yung nandun. Kayo yung dapat nasanay at samantalahin yung pagkakataon kung ano yung sasabihin sa kanila. And we have a lot of opportunities. Even sa social media. We have a lot of opportunity to share the gospel. And we're wasting a lot of time sharing kung ano-ano sa mga tao na nangangailangan kay Kristo. It's not just about speaking the gospel. Sabi din sa Matthew 5:16, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So mahalaga yung paggawa ng mabuti para makita nila na maganda talaga yung magandang balita na pinaniniwalaan natin. You work honestly. Halimbawa, nasa trabaho ka, may mga empleyado ka, may negosyo ka, o kaya empleyado ka, may mga co-workers ka sa opisina. Bakit mahalaga na you work honestly? Bakit mahalaga na you work diligently? Bakit mahalaga na hindi ka absent sa trabaho o lagi kang late sa trabaho? Bakit? Titus chapter 2 verse 10. Upang maipakita sa lahat ng ginagawa natin ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. When we talk about evangelism, yung testimony natin, yung good example natin, of course, that's not evangelism. Kasi evangelism, kailangan naririnig nila yung gospel. Pero, yung good example natin, yung good works natin, yung testimony natin, ay makakatulong to help people point to the power of the gospel na bumago sa buhay natin. So, outside the church, and also inside the church. When we were talking about the gospel, hindi lang para sa mga nasa labas ng church. Ganon din sa loob ng church. Ang layunin natin ay madala ang bawat isa palapit kay Kristo. Kaya, mapapansin niyo, we make sure na every time we gather as a church, punong-puno ng salita ng Diyos. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another. We have a responsibility to speak the gospel sa bawat isa. Kailangan natin matutunan kung paano ituro si Kristo sa bawat isa. You remember yung passage na pinag-aralan natin last week, Ephesians 5:16, is speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Paano daw tayo magiging malapit kay Kristo? Magiging malapit tayo kay Kristo kapag tinutulungan natin yung bawat isa if we are speaking the truth in love to one another. Ano ibig sabihin ng speaking the truth in love? Hindi lang ito kapag may napansin ka, napansin ko parang medyo magaspang ang ugali mo, mais-ayos ka. I'm speaking the truth in love. Hindi yung kasali yun. Pero yung main burden ng speaking the truth in love, ano ba yung truth? Sino ba yung truth? Diba sabi sa verse 21, as the truth is in Jesus. The way, the truth, and the life. So we speak the truth in love when we learn how to speak Jesus to one another. Hindi yung kung ano-ano lang yung pinag-uusapan natin. Hindi lang dito sa loob ng church. When we really say na we are passionate for the gospel, hindi pwedeng sarilinin natin yung katotohanan na si Kristo yung the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Christ. Samantalang alam natin na libo-libong mga tao sa paligid natin ang hanggang ngayon ay hindi nakakakilala kay Kristo. And they will spend all eternity in hell kapag hindi nila makikilala si Kristo. Kung alam natin na libo-libo pang mga lahi sa buong mundo ang hindi nakakarinig kay Kristo, ibig sabihin, dapat nating gawin ang lahat ng magagawa natin. We need to pour out all our resources, all our energy, para magtulong-tulong tayo to bring the gospel to all nations. Diba sabi ni Christ, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Mark 16:15. And Matthew 24:14.
Hanggat hindi pa naipapangaral ang magandang balita sa lahat ng lahi sa buong mundo, Christ will not come. And this gospel of the kingdom shall be proclaimed as a testimony to all nations, and then the end will come. So, nasa first point pa lang pala tayo. Maliwanag sa Bible na yung goal o mission ng bawat Kristiyano, ibig sabihin, kasali ka, kasali ako, ay madalang ibang tao palapit kay Kristo sa pamagitan ng pag-evangelize at pag-disciple sa kanila. Maliwanag yon, pero marami tayong mga excuses. This is point number 2, excuses. Bakit tayo hindi nag-evangelize at nagdi-disciple? Sasabihin na iba? Unang excuse. Hindi ko responsibility yan. Kung nakikinig kang mabuti kanina sa mga haba-haba ng sinabi ko, ay hindi na valid yung excuse. That is not our responsibility. Kung tayo ay nakikristo, hindi pwedeng sarili lang yung iniisip natin. Hindi mo pwedeng sabihin, basta, narinig ko yung gospel, tinanggap ko si Kristo, ligtas na ako. Kapag namatay ako, ay sa langit ako mapupunta. Okay? Tapos you will live your life na walang pakialam sa iba na malayo kay Kristo. Sabi ni Paul sa Romans 14:7-8, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. If we say we are in Christ, ibig sabihin, we also join Christ in His mission na dalhin ang maraming tao kay Kristo. Sasabihin naman ng iba, second excuse. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang i-share yung gospel sa iba. Hindi ko kayang mag-disciple ng mga kasama sa church. So, in a way, talagang hindi naman natin talaga kaya kung sa sarili lang natin. Lalo na sa mga mahiyain na katulad ko o katulad ng iba sa inyo. Sometimes we make excuses na, yung kasing personality ko hindi ko kaya na i-share yung gospel sa iba. O baka sa tingin mo ay kulang ka pa sa training. Yes, makakatulong yung training. Pero karaniwan, kapag sinasabi natin na hindi ko kaya, instead of being an expression of humility, ginagawa natin yun na excuse or justification para hindi na mag-involve sa evangelism or discipleship. Yung mga Christians sa early church, paano ba sila naging effective na mga witnesses? Paano? Hindi sa sarili nilang lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung utos na you'll be my witnesses, mayroong nakakabit doon na pangako ang Diyos. Sabi ni Christ sa Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kung ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, nasa iyo ang Espiritu. Tama? Nasa iyo ba ang Espiritu? Pwede mo bang sabihin na hindi mo kaya na i-share yung gospel sa iba? Naka-deactivate ba yung Holy Spirit na nasa atin ng mga Kristiyano? Iba naman ang dahilan or excuse, wala akong time. I don't have time. Yeah, sobrang busy. Dami sa inyo, sobrang busy. Yung mga estudyante, sobrang busy. Yung mga nagtatrabaho, sobrang busy. Yung mga gumagawa sa loob ng bahay, sobrang busy. Ang dami nating pinagkakaabalan sa buhay. In a way, totoo, marami tayong kailangan gawin. Pero when we're talking about evangelism and discipleship, hindi naman natin kailangan dagdagan yung 24 hours a day. Hindi naman natin madadagdagan talaga yung 24 hours a day. Ang kailangan, yung katulad na sinasabi ni Paul sa Colossians 4:6, samantalahin ang bawat pagkakataon. Baka karaniwan nagpe-pray tayo. Kung mamaya, halimbawa, magkakaroon tayo ng prayer time. Mag-partner kayo. Ano yung pagpe-pray ninyo para mas maging effective kayo sa pag-evangelize? Di ba karaniwan sinashare natin na prayer request? Prayer ko ay bigyan pa ako ni Lord ng mas maraming, bigyan ako ni Lord ng opportunity na i-share yung gospel sa mga kaklase ko. Okay. Try to analyze that prayer. Kapag hindi ka nag-share ng gospel ngayon, kapag hindi mo na ikwento yung salita ng Diyos sa ibang tao, anong gagawin natin na excuse? Wala akong opportunity. Hindi ako binigyan ni Lord ng opportunity to share the gospel sa iba.
Pero araw-araw, meron tayong opportunity. Every day, we have an opportunity to share the gospel. Kahit nasa loob ka ng bahay. Yung may sasabihin ng mga nanay, paano mag-share ng gospel? Nakastuck ako sa loob ng bahay. Kailangan kong alagaan yung aking mga anak. Kailangan ko silang ipagluto. Ang daming kailangan gawin. And you have an opportunity to raise up your children and talk about the gospel sa kanila. Right? Sa trabaho. Meron kang lunch break. Pwede mo namang ayain yung mga kasama sa trabaho kaya sa eskwelahan. Why don't we have lunch together and talk about life? And eventually, you can talk about the gospel. Or kapag nag-invite sa atin, last Sunday, may nag-invite sa akin sa isang birthday party. Hindi ko naman alam, akala ko makikikain lang ako doon. At tapos ay uuwi na at nag-hesitate pa nga ako kung pupunta ako o hindi. Pero I had a wonderful opportunity. Ipagpe-pray na yung my birthday. Nandun yung mga kamag-anak niya. And then, okay, let's share the gospel briefly. And then pinag-pray ko yung my birthday. Tapos pati dun sa prayer, nandun din yung gospel. Hindi ko alam kung ano yung naging response nila. Pero merong opportunity to speak the gospel. Marami tayong time. Marami tayong time mag-Facebook. Marami tayong time mag-YouTube. At kung ano pa. Ang kailangan lang nating matutunan, paano natin gagamitin yung oras na meron tayo para unti-unti mailapit yung ibang tao kay Kristo. So, enough of the excuse na sabihin natin na wala tayong time. We really have a lot of time. So, iba naman sasabihin, natatakot ako sa magiging resulta. Yes, pwede kang mapahiya. Pwede kang pagsalitaan na masakit. O pwedeng walang mangyayari. Dun sa effort mo, hindi naman nakinig sa'yo. Parang nasayang lang yata yung ginawa ko. Pero yung problem, bakit mas takot pa tayo sa gagawin ng ibang tao o sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa desire na maparangalan ng Diyos when we speak Christ to others? Sabi ni Christ sa Matthew 10:32, ang sino mang kumikilala sa akin, sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ko sa harap ng mga tao ay kakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. So, 4 lang yon sa mga common excuses na maririnig natin or maybe sinasabi natin kapag in-excuse natin sarili natin doon sa responsibility to lead others to Christ. And you ask yourself, ano yung excuse na meron ka? Ano yung dahilan mo? Bakit ayaw mo? Because we have a lot of excuses dahil merong mga humahadlang sa atin to be more passionate, to lead others to Christ, dahil may mga fears sa heart natin. So, ibig sabihin, kailangan natin, we need more motivations para maging committed din tayo to lead others to Christ. And let me give 4 motivations. Ito yung point number 3, motivations. Ano yung magtutulak sa atin para mag-evangelize at mag-disciple? Yung una ay may kinalaman sa creation o yung layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin. Dapat nating ma-realize na yung pagdadala ng ibang tao palapit kay Kristo sa pamagitan ng pag-evangelize, pag-disciple, hindi ito optional extra sa Christian life. This is not just reserved for those who are super Christians. As if merong super Christian. Ito ay malaking bahagi ng layunin ng Diyos sa paglikha sa tao. Naalala niyo yung unang-unang sermon pa natin doon sa series na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, we have, yung purpose natin sa buhay is to reflect the image of God sa ibang tao. Para anumang sasabihin natin, anumang gagawin natin, makikita ng ibang tao kung sino yung Diyos na lumikha sa atin. And we reflect God's image as prophets, priests, and kings. As priests, yung goal natin ay mailapit ang ibang tao pabalik sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. As prophets, we need to speak God's word sa ibang tao. And as kings, dapat may pakita natin sa buhay natin kung ano yung klase ng buhay na ang Diyos ang naghahari sa atin. Ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin. So, tulad ng layunin ng Diyos sa paglikha at pagliligtas sa Israel,
Yung church natin, yung bawat isa sa atin, ang layunin ng Diyos sa pagkakalikha sa atin, sa pagtawag sa atin, sa pagliligtas sa atin, as a kingdom of priests and a holy nation, sabi sa 1 Peter 2:9, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. That you may proclaim. You cannot proclaim kung sino ang Diyos without using words. Kung hindi mo gagamitin yung bibig mo, kung hayaan mong tahimik ka lang kapag kailangan mong magsalita. Tulad ng pangako ng Diyos kay Abraham, we become God's instruments of His blessings to the nations. So, ibig sabihin, kapag tumatanggi tayo na maging instrument of God's blessing sa ibang tao, o kapag sinasarili natin yung mga blessings na tinanggap natin nung tayo ay niligtas ni Kristo, nagre-rebelde tayo, tinatanggihan natin yung layunin ng pagkakalikha sa atin ng Diyos at pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kapag meron kang ibang pangarap sa buhay, kapag meron kang ibang layunin sa buhay, kapag meron kang ibang ambisyon sa buhay, na bukod sa pagdadala ng mga tao palapit kay Kristo, you are living your life for lesser purposes. You're wasting your life. Second motivation. May kinalaman sa judgment of God. Napakalaki ng problema ng taong makasalanan na nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Napakalaki. And we often live our lives every day na para bang yung mga kasama mo sa bahay na wala kay Kristo, na para bang yung mga kaklase mo, yung mga kasama mo sa trabaho, nakipagkwentuhan ka sa kanila, nakipagtsikahan ka sa kanila, nakipag-party ka sa kanila, nakipagkape ka sa Starbucks sa kanila, and we are in denial na para bang they will not spend all of their eternity in hell under God's judgment dahil wala sila kay Kristo. Hindi tayo dapat makontento lang na kapag ka merong binagyo, magbibigay tayo ng relief goods, nakatulong tayo sa kanila. Yes, kailangan nating tumulong sa abot ng makakaya natin. Pero kapag hindi naman nila maririnig yung gospel, ano mangyayari? Nakakain nga sila, nabusog nga sila, naayos nga yung bahay nila. But they will suffer for all eternity. Yung sabi ni John Piper, yes, as Christians, we care about every kind of sufferings, especially eternal suffering. Especially eternal suffering. So kung ipagkakait natin yung gospel sa iba dahil ayaw natin sila ma-offend, that's not loving. Yung mga taong mahal natin sa buhay, kapag nakikita natin na nasusunog na yung kanilang bahay, syempre bibigyan natin silang warning. Atakin natin sila palabas. Because we love them. How much more? Kung alam natin na may kapahamakan naghihintay sa mga kakilala natin kung sila ay mananatiling malayo kay Kristo. Jude 23-24. Kaawanin ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Di ba? Tulad ni Lot at ng pamilya niya na inatak na sila ng anghel para lang hindi sila madamay sa paghatol ng Diyos. And we Christians have the means of rescue. We have the gospel. Bakit natin ipagkakait yung gospel sa kanila? And this is the third motivation. Ang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So every time na we are hesitant to speak the gospel sa mga tao na kailangan marinig yung gospel, ina-underestimate natin yung kapangyarihan ng Diyos at work in the preaching of the gospel para iligtas yung mga tao. Ito yung nagmamotivate kay Paul. Kaya sinabi sa mga taga-Roma, sa sulat niya sa Romans chapter 1 verse 15, that's why I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. Bakit? Sabi niya sa verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. To everyone who believes. Power of salvation. Pag sinabing power of salvation, yung power ni God for regeneration, power of God for conversion, power of God for sanctification, power of God for perseverance. So yung gospel ang kailangan natin. Mula pa nung tayo hindi pa Kristiyano,
para tayo magkaroon ng buhay hanggang ngayon na tayo Kristiyano na, para tayo ay mapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at makapagpatuloy hanggang dulo, hanggang sa kamatayan. We need the gospel every day. Iba kaya pinapaalala ni Paul sa mga taga-Korinto, ang dami-daming problema sa church nila. Pero anong ginagawa ni Paul? Sabi niya sa 1 Corinthians 15, na ito yung gospel, ito yung first importance, pinakamahalaga sa lahat. Yung mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Bakit niya ipinapaalala sa mga Christians yung gospel na yon? And nung sinabi ni Paul sa Romans, yung I'm eager to preach the gospel to you who are in Rome, mga Christians na, yung sinusulatan niya. Pero bakit ang haba-haba ng paliwanag niya sa Romans about the gospel? Kasi kailangang ipaalala sa atin over and over again yung gospel. 1 Corinthians 15, 1-2. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang mga magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Iyan yung magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So kung gospel, ang kapangyarihan ng Diyos for salvation, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, and we have that gospel, bakit natin ipagkakait sa iba? Yung makapagbibigay ng buhay sa kanila. Bakit ipagkakait natin sa iba? Yung natatanging solusyon sa pinakamalaking problema ng tao, sa kasalanan at sa paghatol ng Diyos. How beautiful are the feet of those who preach the good news. Romans 10:15. Fourth motivation. The church. Sabihin natin, hindi natin kaya. Yes, hindi natin kaya mag-isa. Hindi naman sa atin lahat katulad ni Nanay Josie. Hindi naman sa atin lahat kaya na basta makapag-share na ng gospel sa katabi mo sa bus o sa isang stranger na ngayon mo lang nakilala. That's why we need the church. That's why we need one another. Ibinigay ng Diyos ang church para sa atin para tayo magtulong-tulong sa pagtupad ng misyong ito. Hindi natin kailangan gawin yung pag-evangelize at pag-disciple ng mag-isa. Hindi natin kaya. And thankfully, we have the whole church. We don't reflect the image of God alone. We reflect the image of God together as a church family. So tulong-tulong tayo na sa pagdadala ng ibang tao kay Kristo. Tulong-tulong tayo sa pag-evangelize. Tulong-tulong tayo sa pagdi-disciple. Tulong-tulong tayo sa pagtupad ng misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nandito yung mga elders ninyo para pangunahan kayo in doing the work of the ministry. Para sanayin kayo, para i-equip kayo to do the work of the ministry. Nandito yung mga leaders ng church. Pwede nating makasama as we share the gospel sa ibang tao. So meron pang panglima na motivation. Pero we'll reserve that at the end. So ngayon, pag-usapan muna natin, okay, kung nandito yung church na magtutulong-tulong tayo sa pagdadala ng ibang tao kay Kristo, ano ngayon yung means o ano yung mga paraan na paano tayo magtutulong-tulong na madala ang ibang tao kay Kristo. So magbibigay po ako ng ilang suggestions. Apat. Number 1. So, make a commitment na ang evangelism at discipleship ay dapat nagsisimula sa loob ng bahay. So, parents, yung mga anak natin ang unang inilagay ng Diyos sa pangangalaga sa atin. Kaya nandun yung nakalagay sa covenant natin na aalagaan natin kung sino man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kayong mag-asawa, kung nandito yung asawa ninyo, pareho kayong Kristiyano, pagtutulungan ninyo yan na mag-asawa. Kaya nagpapamigay kami ng study Bible sa lahat sa inyo para matuto tayo kung paano ituro din yung Bible sa mga anak natin. Meron tayong catechism na pwedeng ituro sa mga anak.
So either you will lead your children to Christ or you will lead your children away from Christ. Either you will lead your children na palapit kay Kristo, o kung hahayaan mo lang sila, hindi mo sila tuturuan ng salita ng Diyos, bibigyan mo sila ng napakagandang regalo sa birthday nila. O anak, meron ka ng smartphone and you have unlimited access sa internet. You are responsible sa mga anak mo kung sa halip na sila ay mapalapit kay Kristo. Kung ano-anong kasinungalingan, kung ano-anong karumihan, yung mapapanood nila, mapapakinggan nila. Because you're giving them unlimited freedom. We love our children enough na ipagkakait natin sa kanila yung mga bagay na makapagpapalayo sa kanila kay Kristo. Kahit umiyak sila, kahit mag-tantrum sila, kahit maglumpasay sila, we will not give them poison. We will not give them snakes na tutuklaw sa kanila. We give them the good news of the gospel. Do you spend time as a family to read the Bible? Do you spend time as a family to pray and sing together? So mga tatay, kung nahihirapan kayo, hindi ko, mga tatay, di ba, karamihan sa atin, hindi tayo lumaki sa isang bahay na merong family devotions. Maliban na lang siguro kung nag-orasyon kayo o yung mga ganon. I don't know. Hindi tayo sanay. Sometimes we feel awkward. You feel awkward. Lalo yung mga tatay, ayayin mo yung asawa mo, yung mga anak mo, oy, magbasa tayo ng Bible. Mag-pray tayo. Kaya meron tayong kabisig, yung mga kalalakihan. Ibig sabihin, kapit-bisig tayo. Pagtulungan natin. Kung nahihirapan ka, okay. Tulungan namin kayo. Pwede kayong bumisita sa bahay ng mga elders and then just sit down during our family devotion. Pangalawa, gawin ninyo ang lahat ng magagawa ninyo para madala sila sa church. Dalhin yung mga anak ninyo sa Sunday school, 9 a.m. Hindi mo sila madadala sa Sunday school kung ikaw ay alas 10 pupunta. So you also attend equipping classes ng 9 a.m. Sinasabi mo hindi mo kaya. So ginagawa namin ang lahat ng paraan para matulungan kayo na ma-equip kung ano yung mga dapat malaman, kung ano paano tayo masanay na ituro yung Bible sa iba. Pero if you will not show up, paano ka matututo? So narito yung church para tulungan kayo na madala ang mga anak ninyo kay Kristo. Pero it's your primary responsibility. Pero sige, tulong-tulong tayo. Meron tayong mga Sunday school teachers, meron tayong mga magdi-disciple dito, pwede namin kayong tulungan. Kapag hindi ninyo sila madala sa church, kasi yung anak ko tanghali nang gumising. Gisingin mo, buhatin mo, papunta sa church. Pero pag malaki na, syempre hindi na natin magagawa. Let's just do everything we can. Di ba? Isipin niyo, yung mga kasama ninyo sa bahay, nandito ba ngayon? Anong ginagawa sa bahay? Do we do everything na magagawa natin para ma-convince sila na mahalaga na sila ay nasa church at nakikinig ng salita ng Diyos? We will do everything we can bilang mga leaders ng church na you make sure, hindi lang yung mga kasama niyo sa bahay, pati yung mga kaibigan ninyo, kapamilya ninyo, imbitahin ninyo sa church. Kung nahihirapan pa kayo na i-share yung gospel sa kanila, yes, magkakaroon tayo ng training para ma-share, paano kayo makapag-share ng gospel sa kanila. Pero kung hanggang ngayon nahihirapan pa kayo, ganyan, sabihin niyo lang, pwede ka bang sumama sa akin sa church sa Sunday? And we'll make sure maririnig nila yung gospel dito sa church. At kapag in-invite mo yung kaibigan mo, pwede mong tanongin, okay, anong feedback mo? Anong feedback mo sa sermon? Naintindihan mo ba? O kaya ipakilala mo siya sa ibang mga members ng church para makausap nila. Para matulungan natin sila na marinig din yung gospel. Number 3, humingi ka ng tulong para ma-share ang gospel at ma-disciple ang ibang tao. Hindi mo kailangan gawin na mag-isa. Di ba? Kung meron kang kamag-anak o kapitbahay and meron kang burden na may pakilala si Kristo sa kanila, makipag-usap ka sa ibang mga elders ng church, sa ibang members ng church, pwede ba akong tulungan? Puntahan natin yung kaibigan ko, ipag-pray natin, and then ayain natin na mag-Bible study. Or pwede ka rin mag-initiate na tanungin yung ibang members.
Di ba? Meron ka bang kaibigan? Meron ka bang kaklase? Meron ka bang kamag-anak na gusto mong share natin ng gospel? Gusto mong maituro natin sa kanila kung sino si Kristo? And maybe, pwede rin yung mga members natin na walang masyado nagdi-disciple after worship service, kausapin mo, pwede ka ba every Sunday? Mag-lunch tayo every Sunday, tapos pag-usapan natin yung sermon ni Pastor. Meaning, hindi yung pag-usapan yung Pastor. Pag-usapan yung narinig, ano natutunan, paano i-apply yung sermon. So, nakakapag-disciple ka na when you're talking about the Word of God sa ibang tao. O kaya pwede mong tanungin yung iba, meron ka ba mga kaibigan na gusto mo pang makakilala kay Kristo? Pag-pray natin sila. And then sasamahan kita, tutulungan kita. And kapag may mga trainings, attend kayo sa mga trainings. So yun last. Take advantage of the gospel resources na meron tayo sa church. Kung ang excuse mo, hindi mo alam kung ano yung tuturo sa kanila, hindi mo alam kung anong sasabihin, napakaraming resources na meron tayo sa church na pwede nating gamitin. And syempre, you have the Bible, you have the Word of God. Diba, pwede mong tanungin yung kaibigan mo, gusto mo bang basahin natin yung Bible together? Maybe you can start with the Gospel of Mark. Basahin natin 1-2 chapters a week. Tapos kapag nagkita tayo, pag-usapan natin kung ano natutunan natin about the Lord Jesus Christ. And of course, we have a lot of resources, mga study guides. You can use yung Following Jesus, yung Story of God, o yung mga books na pinablish natin. Pakiabot nga, Joke, yung maraming libro na yan. Para kung hindi pa ninyo alam, we have a lot of resources na pwedeng gamitin. Kung yung mga kaibigan ninyo ay walang tiwala sa Bible, bakit ko naman papakinggan yung Bible? So, basahin ninyo, pag-aralan yung Bakit Maasahan ng Bible by Greg Gilbert. And then, kapag naririnig nila yung gospel sa church, tapos ano yung gospel? Gospel, lagi ko naririnig. Okay, so, ibili mo ng libro na ito, Taglish po ito para mas maintindihan nila ano ang gospel kay Greg Gilbert din. And then, wag nating i-assume na kilala nila si Jesus kasi maraming mga Pilipino, kilala ko naman si Jesus, di ba? Pagka Holy Week, narinig nila, kapag Pasko, narinig nila si Jesus, baka hindi pa nila talaga kilala si Jesus. Sino si Jesus? And then, we have a lot of books na pwede din ninyong basahin para makatulong sa inyo. Paano ba yung pagdi-disciple? Ito po ay na-translate na natin, pero malapit na sigurong ma-publish by Mark Dever. Discipling. And then evangelism. Paano mag-evangelize? How the whole church speaks of Jesus by Max Stiles. And then the gospel. Di ba? Paano yung church mahuhubog around or shaped by the gospel. By Ray Artland. And then by Mark Dever, the gospel and personal evangelism. And then kay J.I. Packer, evangelism and the sovereignty of God. And then Tell the Truth. Medyo makapal ito. By Will Metzger. And then, kung gusto ninyo, ito ay bibigay ko sa inyo ng libre, John Piper, God is the Gospel. And then, kung gusto nyo, bibigay ko rin ng libre, John Piper, Let the Nations Be Glad. Huwag kayong papalakpak lang. Hiramin ninyo yung mga libro na ito. Basahin. O bilhin. O ipangregalo sa iba. At pag-usapan natin. We have a lot of resources. What kind of excuse meron tayo? Number 5. Another motivation. The sovereignty of God. The sovereignty of God. God has given us all the help we need in leading others to Christ. Hindi tayo helpless sa pag-evangelize at pag-disciple. Pero kahit alam natin yun, we still feel frustrated or we feel discouraged. Kapag nag-share ka ng gospel sa asawa mo hanggang ngayon, ay ayaw pa rin kumilala kay Kristo. O nag-share ka ng gospel sa kaibigan mo, pero hanggang ngayon, ayaw pa rin maniwala. O kaya nag-disciple ka na isang member ng church, pero wala na, hindi mo na nakikita. Sometimes, ako ba dapat sisihin? Bakit wala na siya ngayon? We become discouraged and frustrated. And tama lang na malungkot tayo kapag ang mga tao ay nalalayo kay Kristo. Pero mahalaga itong 5th motivation. To give us confidence. Para ipaalala sa atin
na wala sa kamay natin ang puso ng mga tao. Wala sa kamay natin ang desisyon ng mga tao. Ang trabaho natin ay share yung gospel sa kanila at ipagkatiwala sila sa Diyos na He is sovereign over all things. Dahil ang Diyos ay sovereign o makapangyarihang gumagawa ng lahat ayon sa Kanyang itinakdang layunin, makakaasa tayo na nasa Kanyang mga kamay ang resulta ng lahat ng mga pagpapagal natin. Feeling man natin pumalpak tayo o nagtagumpay sa ginawa natin, everything ay nasa kamay ng Diyos. And God will not be frustrated in accomplishing His plans. Magtatagumpay ang Diyos na dalhin kay Kristo ang lahat ng itinakda niyang madala kay Kristo. Magtatagumpay ang Diyos na dalhin ang lahat ng itinakda niyang iligtas. John 10:16. Sabi ni Christ, meron pa akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sigurado yon, they will listen to my voice, sabi ng Panginoong Jesucristo. And si Lydia na nakarinig ng preaching ni Paul, paano siya naniwala? Dahil ba magaling magsalita si Apostol Pablo? No. Acts 16:14, pinuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Paano ba tayong mga patay dati spiritually dahil sa kasalanan natin? Paano tayo nagkaroon ng buhay? Paano tayo sumampalataya kay Kristo? Dahil ba sa sarili nating willpower? No. Only by God's sovereign mercy. God made us alive. Paano yung mga bulag na hanggang ngayon, Pastor, hindi nila makita talaga kahit anong paliwanag ko sa kanila kung sino si Jesus. Paano nila makikita yung kaningningan ng kadakilaan ni Kristo? We preach Christ, pero ang Diyos yung gagawa. That's the point of 2 Corinthians 4:6. Yung sinabi ng Diyos, sa kanyang paglikha, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ Jesus. God has creative power. God has life-giving power. God has regenerating power. God has resurrecting power. God has power to turn yung blind eyes na makita kung sino si Kristo. Huwag tayong magsasawa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Let's continue praying sa mga tao na makakilala kay Kristo. And let's continue pointing them to Christ. At sa awa ng Diyos, yung mga pinagpe-pray natin, yung mga kaibigan natin na binahagi na natin ng gospel, one day, makakasama ni Nanay Josie sa piling ni Kristo sa langit. At sa muling pagbabalik ni Kristo, sama-sama lahat ng lahi sa buong mundo na iniligtas ng Diyos na umaawit, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Revelation 7. Bawat isa sa atin, sooner or later, mamamatay rin, katulad ni Nanay Josie. Sa burol natin, magsasalita rin yung ibang tao tungkol sa atin. Anong gusto mong marinig na sasabihin nila? Na meron kang kumpare na tatayo sa harap at sasabihin, yung kumpare ko na yan. Bilib na bilib talaga ako dyan. Sobrang sipag magtrabaho. Wala na nga yung oras sa pamilya niya eh. Wala na nga yung oras sa mga anak niya. Pero trabaho siya ng trabaho para, nakapagpatayo ng malaking bahay. Merong magarang sasakyan. Na ibibili niya ng magagandang gadgets yung mga anak niya. Na pag-aaral sa mamahaling eskwelahan. Bilib na bilib talaga ako sa kumpare ko. Or, sasabihin sa'yo, kapag ikaw na yung nakaburol, sa pamamagitan niya, dahil sa buhay niya, dahil sa mga salita na narinig ko sa kanya, nakilala ko si Kristo. Mas naging malapit ako kay Kristo. At mas na-inspire ako
na ipangaral din si Kristo sa iba. Mas naging committed ako to lead others to Christ. Not that we care kung ano sasabihin ng ibang tao sa atin. Si Nanay Josie probably doesn't care kung ano sasabihin natin doon sa burol niya. Nakita niyo sa Facebook yung paulit-ulit na sinashare, na yung simula ng line, gulatin mo yung mga tao na walang believe sa'yo. Nabasa ko yun. Bakit mo naman kailangang gulatin yung ibang tao? Anong pakialam natin kung walang believe sa atin yung mga tao? We care. We care so much whether people believe in Christ or not. Na kay Kristo ba sila? Si Kristo ba yung buhay nila? Gagawin ba natin ang lahat ng magagawa natin para mailapit ang mga tao kay Kristo? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag nating sayangin ang buhay natin para sa ibang mga bagay na higit pa sa hangaring ito, ang makilala si Kristo at maipakilala si Kristo sa ibang tao. Let's pray.